Edgar Jeller, aka Ty, John Wick of Black State Empire. Binansagan siyang the Black Ghost ng mga kalaban. Isa sa mga bilyonaryong Bastardo Brothers at isa rin sa pinakamagaling na mafia assassin sa buong mundo. Matinik na spy, bawal kumarap kapag siya'y tinitigan. He can be losing your sight in just one blink of an eye. Best in stealth mode, close combat skills, and expert in long-range weaponry. The most in-demand body sa mafia at assassins world. Lahat na ata nasa kanya. Bilyonaryo, gwapong green-eyed, British man, at higit sa lahat ay ang mga babae na mismong lumalapit sa kanya para magpatuka. Pero, kumpara sa iba, napakaswerte niya na. Para sa kanya, hindi pa rin niya nakukuha lahat ng gusto niya. Si Jelaine Garcia, ibang-iba to sa mga babaeng nakilala niya. Kung ang ibang mga babae lumalapit na sa kanya sa isang pitik lang ng mga kanyang daliri, iba pagdating kay Jelay. Mukhang itong babae pa yata ang makakalupig sa kanya sa pagiging hardcore assassin. She hates him. She always pushes him away. At kahit anong estratehiyang gawin niya, ayaw pa rin bumigay ni Jelay na mas matapang pa yata kumpara sa mga kalaban niya. Paano niya paaamuhin ang katulad ni Jelay na pati siya hindi sinasanto? Hahabaan pa ba niya ang kanyang pasensya o tuluyan ng susuko? O di kaya, daanin na lang sa santong paspasan ang babaeng lahat na yata ay ayaw niya ay pinapagawa sa kanya. Halos 30 minuto na ako sa salamin, hindi pa ako tapos mag-ayos ng aking sarili. Lipstick lang nilagay ngunit GGSS talaga ako at di ako kontento hanggat di ako aabot ng ganito katagal sa salamin. Kung nakakapagsalita nga lamang to, tiyak na magrereklamo na to sa aking pagmumukha na panay tingin at pagngiti sa harapan nito. Nagsuot ako ng dress dahil sa simbahan na naman ako pupunta at magtitirik ng kandila upang ipagdasal ang aking sarili na hanggang ngayon hindi pa rin nagkaka-boyfriend sa edad na 30. NBSB a catch. Maganda, sexy at mayaman naman ako. Pero kagaya ng sabi sa akin ng mga kaibigan, lalong-lalo na si Althea Bell Mondragon, na ngayon hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo dinala ng kanyang ama, natatakot to sa akin ng mga lalaki dahil sa pagiging Amazon ako. Well, if they cannot handle Jelaine Garcia Alfaro, then wala silang karapatang tikman. Maging boyfriend ko. I stood up and picked up my purse and proceeded the parking lot with my stilettos on. Makikita ko na naman si Father Jude na tayong bet ko dati nung college days namin, pero nagpari pa talaga. Ang saklap ng buhay ko. Sana nagmadre na lang ako para may forever kami ni Father. Nalagay ko lang ang natural curly hair at taas na akong pumasok sa simbahan na naka-shades pa talaga. Dumaan na ako kanina sa isang malit na tindahan. Pinakyaw ko lahat ng tinda nilang kulay pulang kandila. As usual, my favorite color. Sa dulong bahagi ako umupo. Nagsisindi ako ng kandila pagkatapos ng misa. At pagkatapos ng misa, makikipagkwentuhan muna ako kay Father Jude para magiging kompleto ng araw ko at makakabalik na ako sa aking resto. Speaking of the resto, napilitan lang naman akong magnegosyo dahil kay mama na araw-araw yata akong sinisita dahil sa pagiging happy-go-lucky ko. Panay malling at bar hopping ako kaya naman para palagi ako nasa mall ay ang pagbukas ng resto na isipan ko. But I'm happy na rin kasi sikat ang resto ko at proud sa akin si mommy dahil nagkaisip na raw ang kanyang panganay na anak. Ikinukumpara niya kasi ako lagi sa mga kapatid ko na panay study at nakagraduate ng cum laude. Ako kasi pasang awa. Matalino naman pero laging lakwatsa lang inaatupag ko. Napakaaga ko pa pala dahil isang oras pa bago magsimula ang misa, dumating na ako. Pero marami na rin namang mga tao na nagdarasal ng mga oras na to. Kagaya ko may mga pinagdarasal din sila. Lumuhod ako at nagdasal na lamang din. Papa Jesus, alam ko hindi itong unang beses na hiningi ko sa inyo na ipakilala niyo po ako sa Mr. Right ko. Kahit sino na po pero dapat gwapo, mabango, makinis, matalino. Kahit mahirap lang okay na po kasi milyonaryo na ako. Dasal ko ngunit biglang natuliling ang aking tenga nang may narinig akong tumawag sa aking likuran. Tiningnan ko na masama ang taong tumawa dahil sa sinabi ko. Napalakas palang pagdasal ko. Naka-cross arms to habang nakasandal sa pader ng simbahan. Maraming bakanting upuan ngunit pinili lamang nitong tumayo sa gilid. Parang tanga lang. Ay, nasa simbahan nga pala ako. Sinita ko ang itsura niya. Long hair, tall, smooth skin,
Makisig ang katawan na parang action star ang dating. Naka-black leather jacket at naka-black shades. Papa God, kahit sino po pero wag ang mukhang kriminal na to sa gilid at parang ermitanyong tigang. Tinitigan ko ulit to na masama at mas nag-init ang aking magkabilaang tenga nung nakangisi pa rin to sa akin. Tumayo ako at kumuha ko ng 5 pirasong kandila. Naglakad patungo sa lalaking impakto na parang iniinsulto ko. Pak! Isang malutong na sampal kaagad ang binigay ko rito na kinapula naman ang mukha nito. Tinanggal nito ang itim na shades na lumantad sa akin ang berde nitong mga mata. What's wrong with you, lady? Bakit mo ako sinampal? Sorry ha, naniniguro lang kasi ako kung tao ka ba o naliligaw kang espiritu. Turan ko rito. Nakita ko ang pagkunot ng mga mata nito sa akin. Saang planeta ba? Or shall I say, saang kuweba ka ba galing ha? Pwede ba? Umuwi ka ng ermitanyo ka? What is wrong with you? Kapag ako nawala ng pasensya sa'yo, may kalalagyan ka. Ay, wow! Sinong tinakot mo, mister ha? Halika nga rito at dudukutin ko yung contact lens mong green. Nilapitan ko to takmang dudukutin ang kanyang mga contact lenses, ngunit tinawakan nito ang 2 kamay ko. Nilapit ang aking katawan sa kanyang katawan. Napapikit ako na makitang nilalapit niyang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang pagbaba ng kanyang mukha sa aking leeg at inamoy akong para akong isang pagkain. Cinnamon rolls. I want to eat you now. Nagpumiglas ako at na makawala, sinampal ko ang magkabilang pisngi niya. Tinuhod ko ang gitna niya ng ubon ng lakas. Napaluhod ito sa sakit at nakita ko na mula ang magkabilang pisngi nito at nakatiklop ang bibig na wari pinipigilan ng sarili na huwag sumigaw. Nilagay ko ang 5 piraso ng kandila sa loob ng kanyang damit habang siya'y nakaluhod pa rin, hawak-hawak ang gitna niya. Oh, Mr. Cinnamon, ayan ang kandila mo. Advance na yan ha, para sa burol mo. Fuck you, bitch. May paglalagyan ka talagang babae ka. Whatever, bye-bye. Iniwan ko na to at naglakad ako patungo sa harap ng bakanting upuan ng simbahan at di nga nagtagal nag-umpisa na ang misa. Akala siguro ng lalaking yon, maiisahan niya ako? May paglalagyan daw. Ako pa talaga ha? Kalbuhin talaga kitang ermitanyo ko eh. Lumingon ako sa likuran. Hinanap siya ng aking mga mata, ngunit wala na siya. Humalakak ako ng malakas. Oops! Nasa simbahan nga pala ako at nasa kalagitnaan na pala ng sermon ng pari. Naramdaman kong maraming nakatitig na mga mata sa akin. Napahiya tuloy ako. Na matapos sa misa, lumabas na ako sa simbahan. Nagtidik ng kandila sa nakilerang candle stand. Sa dinami-dami na naman ba ng kandilang tinidik ko, hindi pa talaga ako pinagbibigyan ni Papa J? Naisip ko umuwi na lang muna dahil nag-text ang aking manager. Inahanap daw ako ni Althea Bell sa resto. Gosh, 2 years niya akong tiniis ha? Nagmadali ako sa paglakad papunta sa parking lot nang may humablot sa aking bewang at sinandal ako sa tuhod ng aking kotse. Nagpumiglas ako ngunit napakalakas ng lalaking nakaaway ko kanina sa loob ng simbahan. Hinawakan niya magkabilang kamay ko at sinandal sa hood ng kotse ko habang ang pang-ibabang katawan niya ay nakadagan din sa aking pang-ibabang katawan. Para kung isang maliit na kuting na dinakma ng isang malakas at malaking tigre. Hayop ka? Anong gagawin mo sa akin? Inamoy niya ako simula sa aking buhok, pababa sa aking mukha, pababa sa aking leeg at tumigil ang pagsinghot niya sa aking oversized sa dibdib. You really smell like cinnamon rolls, baby. Gutom ka ba? Nalipasan ka ba ng gutom? Palayain mo ko at bibigyan kita ng pera pambili ng tinapay. Hindi yung akong pinagtitiripan mo. Adik ka ba? Diniin nito ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Sa akin, natanging manipes na dress namang nakatakip. Ano yon? Coke in can? Ang taba ha? Parang kalahati ng braso ko yung haba ng alaga ng bisit na to. Do you like it? Do you feel it? What can you say? I am sure it will bring you to heaven and you might not want to be back on earth anymore. Bumaba ang labi nito sa aking nakangang bibig at tuluyang sumakop sa aking mga labi. Tumigil to dahil kinagat ko yung labi niya at nakita ko pang masaganang dugo sa gilid niyon. Nagkaroon ako ng tsempong pumasok ng aking sasakyan, binuhay ang makina ng aking kotse. Hoy mister, huwag mong ipagmamalaki sa akin yung malakokin ka na kataba na alaga mo ha. Over my dead, delicious, beautiful body. Never mo ko matitikman. Yun lang po. Bye-bye.
Pinaharurot ko ng aking sasakyan at natawa ako sa itsura ng lalaki kanina. Puno ng dugo ang labi nito dahil sa pagkakakagat ko. Kala siguro niya, madadala niya ako sa pagiging oversize niya. Ew, ayoko sa lalaking mahabang buhok at nagsusuot ng contact lens. Period. Bes, ba't ba nakasimangot ka dyan? Malas yan sa negosyo. Narinig ko ang boses ng aking BFF mula sa aking likuran. Belle, I miss you so much, Bessie. Hay nako. Kapag nakita ko ulit ang ermitanyo yon, sisiguraduhin ko, dudukutin ko yung contact lenses niya at kakalbuhin ko siya. Gigil na gigil kong saad. Ha? Ermitanyo? Oo, Bes, ermitanyo. Mahabang buhok hanggang balikat, balbas saradong malignong yon. Oh, ba't naman naiinis ka sa kanya? Ew, halikan ba naman ako sa labi, Bes? First kiss ko yun eh. Ninako pa ng barumbadong yun. Makikita niya, Bes. Kulang pang ginawa ko sa kanya kanina. Sisiguraduhin kong mapipilayan siya. Magaling bang humalik? Anong ginawa mo sa kanya? Pwe, kahit masarap naman yung labi niya eh, hindi ko magugustuhan yung ermitanyong kagaya niya, no? Bes, tinuhod ko sa pulsa alaga niya. Naku, Jelay, paano ka magkaka-boyfriend yan? Lahat ng mga lalaking lumalapit sa'yo, kulang lang patayin mo eh. Sambit nito sa akin. Ako patuloy ang binalingan mo, Bes. Ako na nga tong ninakawan ng halik eh. Teka, Bes, mukhang mas blooming ka ngayon na. Dinidiligan ka ba? Pansin kong parang mas gumanda ang aking kaibigan. Uy, hindi. Tumigil ka dyan na. Wala akong boyfriend. Ay, may kalabaw. Saad ko habang nakatingin sa gwapong lalaki, papasok sa loob ng resto. Si Kenji iyon at humingi kay Belle na kausapin daw ito. Belle, can we talk? Sa ibang lugar sana. Wag dito, may aswang eh. Narinig kong saad ni Kenji, pero ayaw ko tong patulan. Napakalayo ng itsura ko sa isang aswang, no? Fairy ako. Fairy. Bes, samahan ko muna si Kenji, ah. Pamamaalam ni Belle. Tumango ako ngunit nakasimangot habang tinitingnan silang dalawa, papalabas na ng resto. Wala akong magawa dahil hanggang ngayon inis pa rin ako sa lalaking kanina yung nakita ko sa simbahan. Tumayo ako at nagpa siyang lumibot na muna sa mall. Gusto kong iwaglit sa aking isipan ang lalaking yon na hinalikan ba naman talaga ako? The nerve! Alam ba niya na hindi pa ako nakipaghalikan sa kaninong lalaki? Dahil gusto ko yung lalaking mapapangasawa ko ang unang halik ko? Kinuha kong phone ko at nag-selfie. I posted my selfie pic with the caption, "Worst day ever." Talaga naman eh. May skill talaga ako sa pagkuha ng mga pictures. Lahat ng pinipicturean ko magandang kinalabasan. Ako ang pinakamagaling sa subject na photography noon at nang gumraduate kami, nag-seminar ako sa photography ng 6 na buwan. Ako nakakuha ng recognition award dahil sa kahusayan ko. Jelaine, is it you? Lumingon ako nang marinig kong aking pangalan mula sa isang super gwapong nilalang na nakangiti sa akin. He is wearing a tight white shirt na nakabukas ang butones sa may dibdib at nasisilip ko ang mga buhok mula sa maputing balat nito. Leon Ilmas? Tanong ko sa kanya dahil hindi ako sigurado kung siya na nga ba talaga ang kaklase ko noong grade 5. He transferred to Turkey when his parents separated. Leon is a half Filipino and half Turkish. Nakakalokang kagapuhan nito. Makakaya mo talagang di kumain buong araw kapag nakatitig ka sa mukha niya eh. Mukha at katawan pa lang, ulam na. I thought you already forgot me, Jelaine. So, how are you doing? Okay na ako ngayon. Okay lang naman. Uy, anong kinain mo? Ang tangkad-tangkad mo at ang laki ng ano mo. Ng katawan mo? Well, kailangan maging gwapo. Nagmamodelo kasi ako eh. I just signed a contract in a new modeling agency here in the Philippines. Wow naman. Kaya pala. Buti ka pa may trabaho. Ako kasi wala pa eh. Pagsisinungaling ko dito. Talaga? Di halatang wala kang trabaho. Ang ganda mo pa rin. Humalakak ako ng malakas. Masanay ka na. Ganda lang. Ganda lang ang meron ako, huy. Maybe you would like to apply in our agency? They need 2 more photographers. Really? Sige nga, mag-a-apply ako. Yeah, I will refer you. Gusto mo sabay tayo bukas papunta sa agency? You mean, susunduin mo ko? Oo naman, Jolene. Kaya mabuti pa iuwi na muna kita sa bahay nyo. Para bukas alam ko na kung saan kita susunduin. Is it okay with you? Okay pa sa alright, Leon?
Kahit uwi mo pa ako sa bahay mo. Tumawa naman to sa kanya at pinisil ang pisngi niya. You're a funny girl, Jolene. Ang cute mo. Saad nito sa kanya. Cute ba ako? E di sa'yo na lang ako. Biro niya rito. Namala pa ang pisngi nito sa sinabi niya. Ang gwapo talaga ni Leon. Mas gwapo pa yata to sa mga Turkish actor na napapanood ko sa YouTube. Parang hanggang kilikili lamang ang taas ko. Grabe naman, parang kapre. Ewan ko ba kung bakit. Magaan talaga ang loob ko sa kanya. Nung grade 5 kami, naging close kami ni Leon. Lagi kami magkasamang kumain sa recess at lunchtime. Pero nung umalis to, labis ako nalungkot dahil namimiss ko siya. Siya lamang kasi ang kakampi ko nung elementary days namin. Sa Green Hills tayo, phase 2. Sambit ko sa kanya nang papasok na kami sa aming mansyon. Tinitigan ko siya habang nagmamaneho. Hindi ko maiwasang kiligin. Baka siya na ang aking forever. At baka bumalik to sa Pilipinas upang ipagpatuloy namin ang aming love story since elementary. Jolene, are you okay? Tanong nito. Umupo ako na maayos dahil nakangana pala ang aking bibig habang pinagmamasdan ng kanyang muscle na lumilitaw habang nakahawak sa manibela. Naiwan ko tuloy ang aking kotse sa mall dahil sa pagiging desperada ko na makasama pa si Leon. At bukas, bahala na, basta't magtatrabaho ako sa agency bilang photographer. Kung araw-araw ko makakasama si Leon, hindi ko na palalagpasin pa ang panahong to. Baka maka-love life na nga ako. Okay lang ako, itigil mo na. So, fetch you tomorrow at 8 a.m.? Kailangan maaga tayo. Oo, salamat sa paghatid ha. Nilapit niya ang kanyang labi sa pisngi nito at dinampian ng alik. Wala yun, ano ka ba? What friends are for, right? Alam mo naman na parang magkapatid na tayo dati pa. Nakangiting wika nito. Natulala na lang ako sa sinabi niya. Ay, bahala na. Gagawin kong lahat, mapasakin lamang siya. Siya ang aking destiny. Siya lang ang bumubuhay sa katawang lupa ko. Leon Ilmas, magiging akin ka rin. Not now, but soon. Hanggang sa aking pagiga sa kama, mukha pa rin niyang aking nakikita. Oh my God, siya na nga talaga. He is my only one true love. Kung may Russian si Althea Bell, may half Turkish ako. Inawakan kong mga labi ko. Shit! Napamura ko dahil bigla ko naalala ang bagarik sa akin na estrangherong yon. Ang malignong ermitanyo na nagnakaw ng halik sa akin. Leon! 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 Pilit kong sinisigaw ang pangalan niya sa aking isipan. Dahil nung naalala kong halik ng lalaki yun kanina, ang mga labi niyang naiisip ko habang nakalapag sa aking mga labi. Lumayas ka nga sa isip ko, ermitanyong Dax. Hindi ko namalayan na hanggang sa aking pagtulog pala, nakahawak pa rin ako sa aking mga labi. Ty's POV. Anyari sa labi mo, Ty? Natatawang tanong sa akin ni Althea Valkyrie na makitang namamaga akong labi dahil sa kagagawa ng babaeng Amazona na nakita ko kanina sa simbahan. Damn! Ako lang yata ang relihiyosong assassin na nabubuhay. I don't kill innocent people. I only accept jobs and kill bad people, especially dirty politicians and drug lords. Mukhang maling labi yatang natikman mo ah. Singit naman ni Zia. Kasalukuyan kaming nasa hideout dahil sa usapan namin ni Catalea na dito kami magkikita. Yan kasi. Feeling mo siguro lahat ng babae magkakandara pa sa'yo. Well, sino ba yung babaeng kumagat sa labi mo? Ipakilala mo nga, bibigyan ko ng korona. Nakangisi namang saad ni Jenny Rivas. All of these girls are secret assassins and they are the best. Mga matatalino sila at tuso din, kagaya ko. Si Zeyandra Santiago ang namumuo sa grupo namin. Pareho kaming mafia assassin, kaya lang kami ni Catalea ay sa ibang bansa nakabase at kaming dalawa talaga ang body sa mga misyon sa ibang bansa. Parehas kaming magaling sa close combat skills at parehas kaming sniper at specialized sa iba't ibang armas. Kaya lang kaibahan ko sa kanila, I am a black ghost. Mabilis kumilos. Sa isang kisap lang ng kalaban basta ako nawawala na parang bula. I am a spy kasi expert din ako sa stealth mode. Ano bang ginagawa niyo rito, Z, Jenny? Pwede ba yung mga asawa niyo na lang at tupagin ninyo? Inis kong sambit sa mga ito. Tuturuan ka namin kung paano makuha ang isang mailap na babae. Kumindat pa sa akin si Jenny at nilapitan ako. Tinapik ang aking balikat. Oo nga, or kung ayaw mo, meron akong gayumang binibenta.
Tiyak sasambahin ka ng babaeng yon. Singit naman ni Zay. Tumigil nga kayo. Wala akong panon sa inyong dalawa. Puro kayo kalokohan. Saad ko naman. Hey, Tay. Kung mailap si girl, aba, ligawan mo. Ikaw kasi, sanay ka sa santong paspasan. Idaan mo naman muna kasi sa pa-sweet-sweet effect. Huwag namang halik ka agad. Dapat pa-effort muna. Sambit naman ni Cataleya. Isa ka pa, Kat. Diba ikaw nga dyan ang habol ng habol kay Levi? Sorry pero hindi ako marunong manligaw. Matigas kong saad. Eh di talo ka na una pa lang. Dapat bigyan mo muna ng flowers. Ganun. Chocolate o kaya imbitahan mo makipag-date. Kape. Saad ni Zay. Ha? Kung alam nyo lang, ibinigyan ba naman ako ng kandila para daw sa advance burol ko na? At tinuhod ba naman ang kwan ko? Grabe ha? Mas matapang pa yatang babae ngun sa mga teroristang nakabangga ko. Humagikik naman silang lahat. Nakaka-bad trip nga talaga kasi aalis sana ako ng Spain for another mission pero dahil sa bad omen ng babaeng yon, kinancel ko. Kaya dito na lang muna ang mission ko sa Pilipinas. Ano bang itsura ni girl? Maganda siguro kaya hindi mo talaga napigilang halikan sa ano? Annecy. Hindi lang maganda. Diyosa siya. She got big boobs and round booty. At yung amoy niya gustong gusto ko. Seryoso kong saad. Aray, ano ba Jenny? Nahawakan ko ang ulo ko dahil binato nito ng plastic bottle ng tubig sa akin. Leche ka, tigre. Na-love at first sight ka yata ah. Natatawang saad ni Jenny. Wow! First time ma-in love ni Black Ghost ah. Pero ang tanong, makukuha niya ba si Miss Amazona? If first meet up niyo palang kinagat ka na? Mukhang malabo body eh. Mukhang di ka type. Anikat. Baka ayaw niya sa lalaking mahabang buhok. Ipaputol mo kaya? Singit ni Zay. Tignan ko to na masama. No, I won't cut my hair. Naman Zay. Sa lahat ba naman ng advice, ba't yung buhok ko pa? Alam mo, na pinakayaw ko talagang putulin ng buhok ko. Tumayo na ako at nagpaalam muna sa kanila. Tatawagan ko na lang ulit si Cataleya pagdating ko sa kondo ko dahil alam kong hindi natitigil ang pangulit ni Nazi at Jenny sa akin. She is really challenging me. Ito lang ang namumukad tayong babae na inayawan ng halik ko. Ang ibang babae na dinala ko sa kanya ay dinala ko agad sa kama at nagkakandara pang makuha o mapikot ako. Pero sa babaeng nakilala ko kanina, but feeling ko, pabangit ako. Ermitanyo? Maligno? Hindi ko makalimutan ang mga itinawag niya sa akin. Pumasok ako ng banyong nakahubad at tinignan ang aking sarili sa salamin. Nakonsos akong bigla dahil sa sinabi niya. Wala naman sigurong masama o pangit sa mukha at pangangatawan ko. Pero bakit ba para sa babaeng yon? Parang ako na yata ang pinakapangit na lalaking nakita niya. Damn!